Hi guys! Kakanood ko lang ng live stream ni Realme sa India, yung Realme X50 Pro 5G. Oh my god! Sobrang ang ganda ng specs guys. Nagpakita na lahat ng mga executives ni Realme and in-explain sa atin lahat ang kagandahan ng kanilang kauna-unang flagship 5G device, si Realme X50 Pro 5G. Alam po guys, ang daming 5G na sinabi ko kasi ganun talaga ang lahat ng buong live stream na yon. Puro 5G ang idinidiin nila. And masasabi ko lang guys, this is the future of smartphones. Upload si Beans and you're watching Unbox Diaries. So, mabilis na naman natapos yung live stream, no? Parang less than 1 hour lang. Pero, dun sa maliit na period na yun, nasabi na lahat ang dapat nating marinig. Specs, experience, oh my god. So, start muna natin sa design. Ano ba ang itsura ni Realme X50 Pro 5G? Actually, yung kanyang design ay parang katulad na ng Xiaomi Mi 9 last year. Very thin design, sexy, curved back. Yung cameras nasa upper left, yung logo niya nasa lower left. Ganyan po ang itsura niya. So, very familiar naman siya. Pero ang sinabi daw ni Realme, yung colors daw niya is low saturation. So, ang ibig sabihin lang nun, hindi masyado masakit sa mata. Or hindi masyado bright, hindi masyado matingkad yung kulay. Yung parang ano lang, sakto lang. Yung parang professional look, premium look. Tapos parang may shine daw siya. Ayun, may shine kapag tinaman ng ilaw. And then may dark part. So parang ganun. And feeling ko, Gorilla Glass yung likod niyan. Gorilla Glass 5 or 6. Sure yan. Tapos guys, kung mapapansin nyo sa harap, dual punch hole display. Yan yung itsura niya. Para siyang Realme X50 lang talaga. Na mas magandang specs. Pero mas marami pa yan. Hindi lang siya mas maraming specs. Sabihin ko sa inyo maya, grabe. Simula pa lang to. Promise. Ang dapat mapapakinggan dito guys is yung kanyang processor. Snapdragon 865 5G. Actually, yung kanilang Snapdragon 865 ay 20 to 25% na mas mabilis pa dun sa dating Snapdragon 855 Plus processor. Yung Antutu benchmark niya guys is 605,000 points. Oh my god, ang laki. Parang bird ko lang. Pero nga, tulad na sinabi nila, nung babae, it's not all about benchmarks. It's about real experiences. Actually, hindi nila pinakita yung actual na Realme X50 Pro in action sa gaming and things like that. Pero nakita naman namin yung itsura niya. Hawak-hawak ng mga executives. Yan. Pero sa nakita namin guys, yung score na Antutu benchmark na yun is yung pinakamataas sa buong mundo currently. I think sa Android. Hindi ko alam sa iOS ha. At syempre yung ability niya na magkaroon ng 5G connectivity. Oh my god. Sa mga hindi nakakalam no, yung 5G is yung next generation of network technology. Diba 4G tayo ngayon? 3G tayo dati? And alam nyo naman kung ano yung mga nagbago nung nagkaroon tayo ng 4G. ML gaming, possible na. Call of Duty gaming, possible na. Mobile. Ano pa kaya pag 5G na? Ang sabi nila, si 5G daw ay merong bilis na 10 times nung 4G. So 3.45 Gbps download speed, 900 Mbps upload speed. Naku, sobrang bilis. Yun nga lang guys, ang data nyo lang is 10 GB, diba? Ito isang download na lang. Bush! Tapos na. Pero sana, yung mga network stations natin dyan, Globe, Smart, sana nakikinig kayo. Taasan pa natin yung mga data plans natin dyan. Siguro mga 100 GB na, hindi lang 10 GB. Kasi 5G na to 5G. Mas marami ng data ano consume. And maraming posibilidad dyan guys. Gaming, video, creation, like TikTok. So, tumadami na rin yun. So, tapos pinakita nila yung difference ng 4G, 5G download speed. Nako. Diba dun sa 4G, nakita nyo parang naglo-load siya? Yan. Drrrr. Yung sa 5G, parang halos wala ng waiting time. Parang biglaan. Tapos, ganun siya kabilis. Tapos, ang sinabi pa nila, meron siyang 13 antennas compared sa 5 antennas lang ng 4G. So, ibig sabihin niyan guys is marami siyang masasagap na signal. Hindi katulad ng 4G, medyo mabagal, medyo limited yung range. Siguro kapag sa kulob kayo na lugar and malayo kayo dun sa tower mismo, baka mahina yung signal nyo sa 4G. Pero sa 5G ngayon, meron siyang 13 na antena. So, mas malakas yung sagap niya and hopefully, mas mabilis. Ewan ko hindi pa kasi implemented to sa ating bansa. Yun lang yung marketing nila. Ang tawag nila dyan, 360 surround antenna. And syempre, hindi lang naman yung processor yung mabilis, no? Mabilis din yung RAM and yung ROM. Yung RAM nila is LPDDR5 na, which is 29% faster reading speed and 14% less power consumption. Yung ROM naman nila is UFS 3.0 lang. Hindi siya 3.1. Sayang kasi maraming flagship ang gumagamit na ng UFS 3.1 and mabilis yon. Kaya lang, may sinabi daw sila guys na hindi daw siya about gimmick kasi gimmick lang daw si 3.1. Meron siyang kasama ng dalawang components pa para daw masabing mas mabilis siya sa UFS 3.1. And ito nga,
Nakita nyo sa screen guys, mas mabilis daw ang Realme X50 Pro na UFS 3.0 kumpara to sa 3.1. Di pa natin alam yan kasi wala pa tayong Realme X50 Pro dito. Disclaimer guys, itong live stream ay sa India. So wala pa talagang Realme X50 Pro dito sa bansa. Although meron akong kutob na baka lumabas siya anytime soon. Yes, excited na ako kasi sobrang lumaki si Realme dito sa Philippines and I'm pretty positive na lalabas siya dito. So that's 12GB of RAM and up to 256GB of ROM, UFS 3.0. At syempre, dahil New Year na, meron silang bagong technology. Ang tawag nila ay 65 watts na Super Dart technology, which is yung Super VOOC lang. Alam nyo naman guys, si Realme ay galing kay Oppo. And parang hinihiram niya lang yung technology dati, which is VOOC. Ngayon, Dart na yung tawag. Dart. Para iba-iba naman. Pero yun pa rin yun. VOOC technology pa rin. Feeling ko lang Di pa ako sure. Baka mabash ako Punta naman tayo sa display. 6.44 inch. Samsung Super AMOLED display, 90Hz refresh rate, 180Hz sampling rate, 92% screen-to-body ratio, may HDR10 na, and 100% DCI-P3 color gamut. So ito guys yung sample ng no HDR, and ito naman yung may sample na HDR 10+. Ayan. Ang laki na pinagbago, mas vibrant yung display, mas malakas yung dating. Tapos guys, meron daw sila nilagay na pinakabagong technology nila sa fingerprint. Yung in-display fingerprint scanner nila is 0.27 seconds na lang yung kanyang wait time or yung kanyang delay. Wow. So, pabilis na. Although nothing new, mas mabilis lang. Yung display pala niya guys is Samsung na AMOLED. Sa Realme X50 is IPS lang. Ngayon, lalagyan na nila or nilagyan nila ng Samsung Super AMOLED display. Tapos, 90Hz na ang kanyang refresh rate. Mahal gawin yun guys. Pero na-afford nila na ibaba yung presyo. Which is amazing para sa atin kasi pag Super AMOLED talaga na galing kay Samsung, napakaganda niyan guys. Tapos high refresh rate pa, kaya natutuwa ko. Sobra. Guys, sobrang big deal ng isang smartphone na merong Samsung Super AMOLED display. Tapos 90Hz display pa. Oh my God, sobrang ganda siguro mag-game dito. Unang-una guys, mas mabilis ang experience. Kasi mas swabe ang nakikita sa display. Tapos mas gaganda pa ang colors niya. Kasi AMOLED na siya. Tapos meron pa siyang 180Hz sample rate, di ba? So mas responsive yung display. So kapag naglalaro kayo, mas mabilis siya at mas accurate. Yung tipong pag naglalaro ka ng mabilisan, especially sa mga Gusion users dyan, mga funny users na mahilig mag-skills. Kasi guys, kapag mabilis yung response time ng pagpindot ng mga skills at nagko-connect siya, mas mataas ang chance na makakill ka ng kalaban. Diba? Alam niyo yan. Assassin users, kailangan maka-combo guys. And super excited ako na makita siya in my hands. Coming soon yan. And punta naman sa camera 64MP daw ang kanyang main sensor. Para lang si Realme X50 and si Realme XT. Diba? 64MP na yun. Pero mas maganda na ang camera niya ngayon ng sobra. Kasi iba na yung processor. Snapdragon 865 5G na. And syempre, iba na yung software. Iba na ang pag-process ng mga pictures. Guys, kung natuwa kayo sa pictures ng Realme XT, nako, medyo malayo na ang quality ng mga pictures na nanggagaling to sa Realme X50 Pro. Kaya, ito yung mga sample, no? Meron na siyang up to 20 times zoom. So, telephoto lens niya is 12 megapixels. Meron siyang 8 megapixel na ultra-wide angle lens. And yun na daw yung macro lens din. Tapos, meron siyang BNW or black and white lens. Sa harap naman, meron siya yung pinakabagong 32 megapixel Sony IMX616. Actually guys, sobrang big deal ng cameras ngayon. Isa siyang malaking part ng buhay natin. Nasa school man tayo, nasa mall, nagka-travel man. Sobrang importante yan guys kasi karamihan sa atin siguro nagti-TikTok or kahit hindi nagti-TikTok ka, nagtitake ng pictures. At syempre kapag meron ka nakaaway sa labas, videohan mo para mapahiya sa tulfo. Siyempre kailangan maganda yung quality para kitang-kita yung mukha. No? Paano kung nanakawan ka, malabo yung kuha mo. Joke lang. Pero nga, sobrang important na siya. Naging important part of society natin siya. And that is why, sa pinakita nila, grabe, ang daming features, especially sa vlogging. Yung selfie camera niya is kaya mag-slow-mo. Selfie slow-mo video. Diba? Actually, kailangan talaga na maganda ang selfie camera mo. Kasi lalo na kapag wala kang kasama, walang magpipicture sa'yo, ikaw lang ang pwede magpicture sa sarili mo. Kaya nga selfie. Ang maganda sa selfie guys is nakikita mo yung sarili mo. Kaya mong i-frame and kaya mong i-tell yung story mo by yourself. And hindi naman lagi na may kasama tayo. So,
That's a great feature for me. Actually, they saved the best for last, no? Sabi nila, ano daw yung magdi-differentiate sa Realme X50 Pro from the other flagship? Yun ang sabi ng babae. Well, ang Realme UI. Ang masasabi ko na naman guys, ang Realme UI ay isa sa mga the best na nagamit kong UI in a while. Malaking upgrade siya from the old Realme OS, yung mga Realme OS 6. Realme OS 7 na kasi with the Realme UI. At nako, experience ko na yan sa Realme X50. Swabe, sobrang swabe ng interface. Parang Oxygen OS. Feeling ko doon siya based. Pero nga, ang ganda. Animations pa lang. Icons. Yung whole look ng UI, napakaganda, napakaswabe. Pero, ang tanong, magkano ba si Realme X50 Pro? Well, hindi ito yung presyo sa Pilipinas ha. Nirelease siya sa India and sa Spain. Sa presyong 44,999 rupees. Which is about 32,000 pesos. Yung pinakamahal nila is 12 GB of RAM and 256 GB of internal storage. Meron din silang 8128, 39,999 rupees. Yun yung 6128, 37,999 rupees. Which is 27,000 pesos approximately. So yan yung pinakaunang 5G flagship phone ni Realme. Nafe-feel ko talaga na flagship siya and flagship killer siya guys. For the price, siya yung feeling ko na the best. Samsung Galaxy S20 Ultra in terms of price, iPhone 11 Pro Max, mas maganda pa rin siya. Halos lahat na sa kanya na. Yung mga minensyon kay Samsung at yung kay iPhone or kay Apple, ay meron na kay Realme X50 Pro 5G. Siguro plus more pa. At half the price. Kalahating presyo. Magkano ba si S20 Ultra? 70,000. iPhone? 65,000. X50 Pro 5G? 27,000 lang. O, diba? Actually, medyo naunahan siya ni Xiaomi, no? Si Xiaomi Mi 10. Mi 10 Pro. Lumabas siya. And then, lumabas si Realme X50 Pro. Pretty soon, magko-compare tayo ng mga dalawang phone na yan. Kung lalabas man siya. Sana talaga lumabas. Sana. 1 like equals 1 prayer. Ayan. So, pag umabot tayo ng 1,000 likes, lalabas yan. So, nga, we are still not sure if lalabas to dito sa Philippines. Sana talaga lalabas. Actually, hindi lang daw yun ang ilalabas nila. Marami pa daw silang gadgets in stored for us in the future. Actually, nagpakita sila ng smartwatch at the end of the live stream. Oh my God, yung yellow. Pero nga, marami daw silang ilalabas na pang IoT, Internet of Things. Pero as for now guys, syempre, marami magsisilabas ang smartphone coming soon this March. Sunod-sunod na yan. And marami tayong a-unbox na phones in the near future. So, don't forget to subscribe, hit the bell icon so that you don't miss any of our great unboxing content. Uploaded si Beans, and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo.